Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, pwede po nating batiin ang mga kasama natin dito sa church. At sa mga kasama natin sa online, pwede rin po natin batiin ang mga nanonood sa atin. Grabe, paiba-iba po yung panahon, no? Kahapon, maulan, tapos ngayon, maaraw. Kaya lahat po ay pinaalalahanan ko po na maging healthy po, stay hydrated, at huwag po tayo magpapaulan. Sige po, tayo po tumungo sa ating panalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Salamat po sa bawat isang nandito sa aming santuario at sa mga kasama po namin sa online, Lord. We thank you for tonight, sa aming marireceive ninyo pong salita. Panalangin po namin na buksan niyo po ang aming puso at isip, at aming tenga, sa pakikinig na inyo pong salita, at maging pataba po ito sa puso namin as we receive your word. At panalangin ko po, Lord, na patuloy niyo po kong kasiyahan, banal na Espiritu, ang lahat ng aking mga sasabihin ay magmumula lamang po sa inyo. We thank you and we love you and trust you, Lord, the rest of our service. We love you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Samahan niyo po ko sa ating text for tonight found in John 12, verses 44 to 45 mo muna yung ating babasahin. Sabi po doon, then Jesus cried out, "Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. The one who looks at me is seeing the one who sent me." Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Ito pong verses na nabasa po natin ay simula po siya ng last plea, or sa Tagalog po ang huling panawagan or pakiusap po ng ating Panginoong Hesus sa mga tao, bago po siya magkaroon ng pribadong pagsama sa kanyang mga disiplo. Then alam na po natin yung mga susunod na pangyayari hanggang sa ito po ay sa kanyang pagkapako. Pero tanong po, di ba po napakadami ng nagawa ng ating Panginoon? Ngunit, bakit pinaalala niya po muli yung sinabi niyang, "Whoever believes in me does not believe in me, but in the one who sent me"? Bakit nga ba? Bakit nga ba bigla itong sinabi muli ng Panginoon bago siya magkaroon ng pribadong pakikisama sa mga disiplo niya? Dahil alam na kasi ng Panginoon ng susunod na mangyayari after nun. Alam niya na magkakaroon ng pagtaliwas or pagtaligod ng mga tao sa Kanya. Kaya biglang ipinaalala muli ito ng ating Panginoon sa mga tao na whoever believes in me does not believe in me but in the one who sent me. Na ninais ng ating Panginoong Hesus na maniwala tayo sa Kanya na hindi lamang sa ating Diyos Ama. Na hindi lamang magiging sapat na tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos Ama, kundi sa ating Panginoong Hesus. Faith in God requires faith in Jesus. Remember ang verse na John 14:6, that Jesus is the way, is the only way. No one comes to the Father except through Jesus. And remember that Jesus has a primary mission. Kaya siya naparito sa mundo. At ano yun? Tuloy po natin yung pagbasa sa ating verses in 46 to 47. "I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness." 47, "If anyone hears my word but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to..." Sabay-sabay po nating basahin yung naka-highlight po. "But to save the world." Ang pagparito ng ating Panginoong Hesus sa mundo, ang pagkakatawang lupa niya, ang pagpunta niya dito ay ang redemption or pag-redeem sa mga tao dito sa ating mundo. Ang pagligtas sa sangkatauhan upang tayo ay maligtas sa internal suffering. It was all about salvation. Yun ang primary mission ni Jesus. Because Jesus came to save the world mula sa kasalanan. Kaya si Jesus, nagkaroon din siya ng pagkakataon bukod sa kanyang pagpunta dito sa mundo, ay nanalangin din siya ng salvation. Kanino? Meron ito sina-add sa Bible. Hindi na po natin pupuntahan, pero kung kayo po ay may time for your Bible reading, pwede niyo po siyang basahin in John 17. At nakasaad po doon na pinag-pray ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disiplo about salvation. At yun po ang gustong ipabatid or gusto ipaalala sa atin natin Panginoong Hesus. If Jesus prayed for the salvation of His disciples, and so are we, tayo din dapat ay manalangin para naman sa ibang tao. Siba po, alam natin na ang disciples ay malapit po sa puso ng ating Panginoong Hesus.
And same thing with us, we have to pray ang mga taong malalapit sa atin. Pwede pong mga kaibigan natin, our relatives, classmates, workmates, as most especially our family members na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Dahil gusto ng ating Panginoong Hesus na lahat ay makatanggap ng salvation. So that's why we need to pray for them. We ought to pray for those people na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus. And praise the Lord po dahil alam ko po nagagawa na po natin yon. Tuwing Wednesday, sa ating prayer meetings, may mga prayer items po tayong hawak. Most of them ay puro family members, di po ba? Puro family. At alam ko po, most of them, may mga family members na hindi pa nakakilala sa Panginoon at patuloy natin silang ini-intercede para sila po ay makakilala. And our salvation board, ang bawat teachers na meron po dyan, we know at gusto at desire po natin na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. So that's why nilagyan po natin yung mga pictures po nila dyan so that we can pray for them. We can pray for their salvation. And sa gabing ito, sa ating pananalangin, nawa ay patuloy natin idulog pa ang ibang mga tao, wala sa prayer items natin, wala sa salvation board, sa mga personal prayers po natin. At sa gabing ito, alalahanin po natin ang lahat ng taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa lahat ng taong hindi pa nakakatanggap ng salvation. Ito po ang pagsamo ng ating Panginoong Hesus para sa gabing ito, na sila po ay makatanggap ng salvation at malaman nila ang magandang balita na si Jesus Christ ay naparito sa mundo upang tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. At basahin na po natin ang ating last verse para sa gabing ito. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa Tagalog, found in John 12 verse 50. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Nung inihayag po ito ng ating Panginoong Hesus, kung maalala niyo po kanina, ito po yung huling panawagan niya para sa mga tao. Dahil alam na nga niya mangyayari na yung huhulihin siya, bubugbugin siya, kutsain, at ito ay nangyari. Kung ibabatay at i-compare po natin sa ating panahon ngayon, di po ba pare-pares pong may gulo? Kung makikita niyo po yung mga balita ngayon, ang dami ng kaguluhan sa iba't ibang lugar. At hindi naman porke nagkakagulo na ay huli na po itong pagsamo ng ating Panginoon. But ito po ay muling pagsamo ng ating Panginoong Hesus para sa atin na ipaalala po natin that Jesus came to save the world. Kaya patuloy po natin ihayag at patuloy po natin idulog sila sa panalangin. Di ba po na-mention kanina that Jesus have come into the world as light, so that no one believes in Him should stay in darkness. Ganon din po ang sabi in Ephesians 5 verse 8, For we were once darkness, but now you are the light in the Lord. Once nung nakatanggap po tayo sa ating Panginoong Hesus, nagmula din po tayo sa dilim. Sabi po kanina, no one should stay in the darkness. At tayo po, galing po tayo doon, pero tayo po ay nakatanggap ng salvation, tayo po ay kinuha ng Panginoon mula sa kadiliman, at ngayon, may liwanag na tayo because we have Christ in our life. Meron na tayong Jesucristo sa ating buhay. We have the salvation. At nawa ma-share natin yung light na yun na natanggap natin sa iba by sharing Jesus Christ sa ibang tao na hindi pa nakakilala. I believe na tayo din, nahayagan, tayo din, pinag-pray din tayo ng ibang tao na nung hindi pa tayo nakakilala, tayo ay nasa laman din ng prayers ng ibang tao. Tayo din ay naging answered prayers ng ibang tao. And now is the time na tayo naman ang manalangin sa mga taong hindi pa nakakilala. Wala pang salvation sa kanilang buhay. It's our time to pray for them, to intercede for them. At tutuloy natin sila idulog sa panalangin at nawa ma-share natin ang good news na ito, tulungan natin sila through prayer. Kaya sa gabing ito, I invite everyone na nandito sa church, tayo po ay magsitayo. At sa mga kasama po natin sa online, pwede rin po kayong tumayo para makasama namin. And as we pray sa gabing ito, we bow our heads and close our eyes. And remember those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga kaibigan, mga malapit sa buhay natin, kamag-anak,
patuloy natin silang isipin sa gabing ito as we pray, as we close in prayer, na patuloy natin idulog sila sa panalangin na sila ay makatanggap ng salvation. At nawa, sa gabing ito and sa ating personal prayers ay patuloy na sila ay matulungan natin na makakilala sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord. Salamat po sa inyo pong mensahe that you have come here on this world to save us from sins, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang naging ilaw namin para kami po ay hindi magstay sa darkness. Kami po ay inyo pong kinuha mula sa kadiliman. Kami ay may liwanag sa aming buhay. Thank you for saving us, Father. We thank you for your Son. We thank you, Lord, sa gabing ito at sa aming pananalangin for those people na meron pong mga pinapanalangin ng mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, nilalapit po namin sila sa inyo. Idinudulog po namin sila, Lord, na sila po ay makakilala sa inyo. Holy Spirit, help us, our senior partner. Help us and guide us and strengthen us sa aming pag-share ng inyong pong salita, Panginoon. Panalangin po namin na kami ay maging kagamit-gamit para sa kanila. Sila po ay makatanggap ng salvation, sila ay makatanggap ng light. We thank you. We continue to pray for those people na hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na sila po ay mahayagan na inyo pong magandang salita, inyo pong mabuting salita. We thank you, Father. We entrust to you ang aming mga panalangin sa gabing ito. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.